Hello po mga kabarya, kumusta po kayo mga kaibigan? Sana ay nasa maputing kalagayan po ang bansa. At today's video naman, ang pag-uusapan naman natin, paano malalaman kung gold or tanso yung nakuha nyo or yung alahas nyo mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, may dalawa ko ditong singsing. Ayan, kulay gold. At meron pa ditong isa. Ito po ay nakuha sa metal detecting. So, aalamin natin, kasi ikakukuha ko lang ito kagabi, nasa metal detecting, kung ito ay gold. Yan. So, abangan mga kaibigan, ang mga gamit natin para malaman natin kung gold ito ay itong magnet. Yan. Titistingin natin kung mamamagnet mga kaibigan. Gagamit din tayo ng tissue paper at ng kalamansi. Meron din tayo simpreng gunting at saka panghiwa. Ayan yung mga materialis na gagamitin natin mga kaibigan. So, huwag pong kalimutang sumuporta kung gusto mo mga topic ng tungkol sa paglilinis ng jewelry, coins at tungkol sa mga pera ng buong mundo. Ayan mga kaibigan ang ating topic sa ating channel. And sa unang tingin mga kaibigan, aakalain mo, lalo pag nakalubog ito sa tubig, aakalain mong ginto siya kasi dilaw. Hindi po lahat ng dilaw ay ginto. Mayroon pong white gold. Ayan niya mga kaibigan. At itong isa, ayan, parang malamlam na dilaw siya mga kaibigan. So ayan, hindi lahat ng dilaw ay ginto, meron ding white gold mga kaibigan. Kaya kailangan nating i-test kung yan po ba talaga ay gold. Sa normal na appearance mga kaibigan, ang tanso, ayan, pag kinuskus mo siya sa daliri, hindi agad siya kikinang. At saka mga kaibigan, yung mancha niya, kung makikita nyo dyan yung mancha sa ilalim ng singsing, ay parang may kulay green. Pag nakita nyo na kulay green ang mancha, possible yan po ay tanso. Yan po yung una nating paraan para malaman kung ginto. Ayan. At ang ginto naman mga kaibigan, sa tingin lang makikita mo kung gold yan. Una, pag nakuha mo siya lalo sa tubig, kiskisin mo siya ng iyong daliri o kaya sa rubber, sa chinilas, sa gloves. Ayan. Kahit huwag muna sa bato mga kaibigan. Pag yan ay kuminang, ayan, kuminang siya kahit na siya ay kulay dilaw or kulay malamlam na bronze. Pag yan po ay kuminang, possible gold po yan. Pero magdadoubt ka pa rin kung gold nga ba o hindi yung nakuha mong item. Pero ang gold mga kaibigan, ang 18 karat gold, 14 karat gold, hindi po yan basta-basta na mamantsahan ng dumi. So itong hawak natin may mantsang dumi. Ayan o. May mantsa siya. Pero sa unang tingin ko ito po ay gold. Ang mantsa niya po ay kulay itim. Pagka ang mantsa ng isang alahas na lulubog sa tubig na matagal ay kulay itim, possible po yan. 60% to 80% yan po ay gold. Pag ang mantsa po itim ha, itim. Ayan o, itim yung kanyang mantsa, hindi kulay green. Pag kulay green ang mantsa niyan, possible yan po ay tanso. Ayan mga kaibigan ang unang paraan. So, itis natin mga kaibigan, yung dalawang ito, kung ito ay namamagnet. Ito po yung aking powerful magnet. Oh. Bilog lang siya. Magnet natin tong isa na kulay dilaw na to. Ayan mga kaibigan, hindi naman ito dumikit eh. Itong isa, hindi rin. Ibig sabihin po, yung tanso, saka yung ginto ay hindi po namamagnet sa magnet test. Ayan. So, ang sunod natin gagawin yung ating third procedure mga kaibigan using ito mga kaibigan. Ito ang gagamitin natin para malaman natin kung gold nga ba. Ayan. Ihanda natin yung tissue. Ilagay natin pareho sa tissue paper yung ating alahas na nakuha sa
dagat or sa tubig. Para malaman natin kung ito ay gold, kailangan nating lagyan ng tinatawag na kalamansi. Ayan. Lagyan natin ng kalamansi. Ayan. Ganito po ang pagtetest kung gold ba o hindi. Lalagyan natin siya na pareho ng chlorine. Chlorine mga kaibigan, nakalimutan ko kanina, chlorine. Ayan, chlorine, kalamansi. Ilagay nito sa portion na medyo bababa, itong dalawa, kasi mamaya titiklopin natin yan para hintayin para malaman kung anong resulta. So, una natin gagawin mga kaibigan, lagyan natin ng chlorine. Ito pareho. Lagyan natin ng chlorine sa gitna. Yan kaibigan, no? Yan, lagyan natin ng chlorine. Ayan mga kaibigan, may chlorine na pareho. So ito mga kaibigan, nakalimutan ko sabihin, sa unang tingin ko pala mga kaibigan, ito ay 10 karat. So yung 8 karat mga kaibigan, mayroong 8 karat mas mababa. Nagkukulay green din po yun mga kaibigan. Ito, pag ito nagkulay green, ang ibig sabihin, ito ay 8 karat malamang. Kaya another testing na naman. Pero pag ito ay hindi nagkulay green, ito ay gold. Ayan. Ilagay natin mga kaibigan. Ito naman, pag nagkulay green ito ay tanso mga kaibigan. Kasi po, ang gold po ay hindi nagkukulay green. Maliban na yan kung ay 8 karat or 6 karat, 9 karat. Talaga magkukulay green yan mga kaibigan sa tanso. Magkukulay green yan mga kaibigan sa sa chlorine at saka sa kalamansi. O simulan natin mga kaibigan ang paghihiwa. At lagyan natin ng kalamansi. So be careful lang po sa paghihiwa kasi baka mamaya ay nahiwa yung kamay ninyo. Lagyan na natin mga kaibigan. At takpan natin ng kunting sandali mga kaibigan para malaman natin kung alin ang magkukulay green. Mga 3 minutes mga kaibigan, antayin natin para malaman natin kung ito ay may pagbabago. Pag nagkulay green, yan po ay tanso. Pag hindi nagkulay green, yan po ay ginto. So ayan mga kaibigan, mga kabarya, ang resulta. After 3 minutes, iniwan natin ng halos 3 minutes, ito na yung resulta. Unahin natin dito mga kaibigan, kung mapansin mo parang nagkaroon siya ng may kulay na parang nag-appear. Pero dito sa isa, ganun din. So tingnan natin. Unahin natin tong nasa kaliwa, yung kulay dilaw kanina na singsing, kung anong nangyari mga kaibigan. So, mahirap tanggalin mga kaibigan. Punitin na lang natin. Ayan. Ayan mga kaibigan nangyari oh. Ayan. Nagkulay green mga kaibigan yung isa. Ayan oh. Nagkulay green yung singsing. Yan po yung tanso mga kaibigan. Pagka ang alas nyo, tinis nyo sa chlorine, saka sa kalamansi, yan po ay tanso. Hindi po siya gold. Ayan po yung simpleng pag-test ng alahas. Tingnan muna natin itong isa mga kaibigan kung nangyari dito. Ayan. So yung isa mga kaibigan, hindi naman siya nagkulay green eh. Ayan oh. Wala namang mancha ng kulay green oh. Ang nangyari sa kanya, lalong umitim. So ayan mga kaibigan oh. Ayan, lalo siyang umitim. Ayan. May kunting parang green kasi mababa yung karat niya. So, malamang ito mga kaibigan ay 8
or 10 karat. So, ang pagkakaiba nila, ito mga kaibigan, ito nangitim, ito nagkulay green. Magkaiba naman. Magkaiba yung resulta. Pagka ang gold na tinis nyo, lalo yan 10 karat mga kaibigan, yan po talaga yung mangingitim sa colorin saka sa kalamansi. Ito namang isa, nagkulay green talaga yung ilalim. Saka wala siyang man lang kaunting shiny. Ang good mga kaibigan, mayroon siyang shiny part. Nagkakaroon siya ng makinang na reflection pagka yan ay kinuskus mo sa rubber o kaya sa guma. Ayan, yan yung pagkakaiba nila mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, try nyo rin sa 10 karat gold kung yan ang magiging mangyayari. Pag tinis nyo sa kalamansi, sa chlorine, ayan, nangitim siya, yung isa nagkulay green. So, tapos, after na matis nyo, na confirm nyo na gold siya, yan po ay ipatis nyo rin sa alahero kung gold ba yan o hindi. Pero sure ako itong sa kanan ay gold po. Ayan. Pagka po ang alahas nagkulay green sa testing ng chlorine saka yung kalamansi, yan po ay tanso. At kung nagkulay itim naman o kaya hindi nagkulay, yan po ay ginto. Pagka nagkulay itim, yan po ay mababa ang karat. Hindi po siya 14 karat at hindi rin po siya 18, 21, 24 karat. Kaya po yan maitim kasi po yan po ay 10 or 8 karat po mga kaibigan. So ayan mga kaibigan na ating topic for today. Sana nagkaroon kayo ng kunting idea kung paano mag-test ng alahas ng yan ba ay gold o tanso. Maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala. God bless you all. Bye-bye!